May magnanakaw, may magnanakaw. Ah, multo. Nay, pakiusap, palabasin niyo ako. May magnanakaw sa loob na gumagamit ng bingwit. Binibingwit ang mga damit ko. Para lang makatakas sa kasal. Nakagawa ka pa ng ganyang klaseng kasinungalingan. Nay, hindi po ako nagsisinungaling. Nanuno ang mga damit ko, ninakaw. Shuyaw, tumigil ka na sa pag-iinarte. Walang ibang tao rito sa loob ng bahay. Alam ni inay na gusto mo lang talagang tumakas sa kasal. Basta't maging masunurin ka lang. At magpakasal kay Master Ye. Hintayin mo siyang dumating bukas para pakasalan ka. At saka ka lang namin palalabasin. Nay. Palabasin niyo na ako. Ang laki ng isdang to. Matapos ang ilang araw na pagkagutom. Sa wakas ay makakakain na rin ako ng sapat. Huwag kang tatakas. Sino ba to? Wala talagang mudo. Nagtatapon ng kung ano-ano rito sa ilog. Pagbati sa host, ang pangingisdang ito ay nakakuha ng permanenteng bonus. Tsansang makakuha ng mga espesyal na kagamitan. Tinaas sa 5%. Sistema. Mukhang, hindi ka naman pala lubos na walang kwenta. Tingnan natin sa pagkakataong ito, kung anong magandang bagay ang mabibingwit ko. Para lang mapatibay ang katayuan ng pamilya Chen. Pinipilit niyo akong ipakasal. Sa hambog na Master Ye na yun. Ngayon, pati ang sarili kong kaligtasan ay hindi niyo na iniintindi. Inay, palabasin niyo ako. Nay, may multo talaga rito. Hay naku, tama na yan. Huwag ka nang umarte. Nay, hindi talaga ako nagsisinungaling. Totoo, may multo talaga. Hindi ba, sistema, matatapos ka pa ba o hindi? Dapat ay isa itong golden finger, kung hindi mga mahiwagang damo. Kahit man lang sana isang sikretong manual ng martial arts. Hindi ba, tingnan mo, hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Sige na nga, mas mabuti na ito kaysa wala. Ayos na rin. Mukhang magagamit ko naman pala ito sa wakas. Pero sa laki nito, saan ko to ilalagay? May kasama rin palang system space. System bro, hinding-hindi na kita, mumurahin o tatawaging walang kwenta. Sistema, ilagay sa espasyo. Naintindihan ko na. Habang tumataas ang antas ng kasanayan ko sa pangingisda, mas gaganda rin ang mga gamit na makukuha ko. Sa ngayon, ang kasanayan ko ay nasa 14 na. Hindi ko man lang maisip kung ano mangyayari kapag naging sagad na ang kasanayan ko. Anong klaseng milagro kaya ang mabibingwit ko? Ang laki nitong isdang to. Siguradong busog ako ngayong gabi. Tutal, hindi pa naman ako agad makakaalis dito. Ituturing ko na lang itong bakasyon sa bundok. Tingnan mo, anong simo rito? Pwede na. Ito namang isa, ayos lang. Sige, ito na lang. Sana naging masunurin ka na lang simula pa noong una. Oras na rin, para suklian ang pamilya ko. Ang pamilyang ginawang negosyo ang sarili nilang anak.
Kung hindi dahil sa pamilyang naglatag ng landas para sa iyo, sa tingin mo ba ay magiging sikat kang artista? Ang mapakasal kay Master Ye ay swerte para sa buong pamilya natin. Sa katayuan ko ngayon, hindi ko na kailangang magpaalipin sa kahit kanino. Pero sa isang salita lang niya, hindi lang niya kayang pabagsakin ang pamilya natin. Kaya ka rin niyang aiban sa mundo ng showbiz. Bahala na kung hindi na ako maging basura at walang kwentang artista. Ang gusto ko lang ay mahanap ang taong mahal ko at magpakasal. Anong mapapala mo sa pagpapakasal sa mahal mo? Kung mapapakasal ka kay Master Ye, kaming buong pamilya ay makikinabang din sa iyo. Sa hinaharap, kaming pamilya mo ang magiging sandigan mo. Basta, wala akong pakialam. Manahimik ka lang dyan at sumunod sa akin. Hintayin mo na lang napakasalan ka ni Master Ye. Anong ibig sabihin nito? Ako na mismo ang sumando sa kanya, pero nagagawa pa niyang mag-inarte sa harap ko. Ang 20 bilyong pondo na iyon, ayaw niyo na ba? Kung hindi ko lang gustong gamitin ang impluensya niya sa buong mundo, para labhan at linisin ang pera ko. Sa tingin niyo ba may papatol sa isang hamak na aktres? Huminahon ko kayo, Master Ye. Bata pa po siya at hindi pa nakakaintindi. Siguradong kinakabahan lang si Xiuyao. Kakausapin naming muli. Itong matigas ang ulong anak namin. Xiuyao, lumabas ka muna. Pag-usapan natin ito ng maayos. May hangganan din ang pasensya ko, Miss Chen. Kung bubuksan mo ang pinto ngayon, papasok agad ang 20 bilyong pondo. Ito na ang huling pagkakataong ibibigay ko sa iyo. Kung hindi, kapag ang pamilya Chen nyo ay nilamon na ng aming pamilya Ye, may sandaang paraan pa ako para makuha ka. Huwag mong piliin ang mahirap na paraan. Sirain niyo ang pinto. Asawa ko, mahal ko. Nasaan ang tao? Nasaan ang pinapabantayan ko sa inyong dalawa? Hindi ko po alam. Mas mabuting, bigyan niyo ako ng paliwanag ngayon. May 5 pang minuto. Kapag wala pa ring huli, damong ligaw na lang ang kakainin niyo ngayong araw. Ang bigat nito ah. Mukhang isang malaking isda ang nahuli ko. Nakahuli nga ako ng totoong tao. Pero teka, parang pamilyar ang mukha ng babaeng ito. Hindi ba ito ang pambansang diyosa na may milyon-milyong fans? Si Chen Xiuyao. Multo. Huwag kang sumigaw. Kapag sumigaw ka pa, baka makatawag ka ng mga mababangis na hayop. Nasaan ako? Hindi ba't nasa bahay lang ako kanina? Maglalakad ka ba sa red carpet? O nagko-cosplay ka lang? Wala kang pakialam. Huwag kang maingay. Sa wakas, umalis na rin ang taong gubat na iyon.
Bakit ba kabadong-kabado ka? Sira ka ba? Taong gubat iyon sa gitna ng kagubatan. Baka naman isa siyang kabilang sa tribong kumakain ng tao. Ang tanging mapagkakatiwalaan mo ay ako lang. Pasensya na ha. Espesyal na sitwasyon lang ang nangyari kanina. Ang pinakaimportante nating gawin ngayon ay makaalis agad dito. Kaya naman pala, ikaw pala ang nawala sa plane crash 2 araw na ang nakalipas. Ang nawawalang Jiang Ye. Hindi ka pala namatay. At nagkaroon ka pa ng sistema. Tapos nabanwit mo ako papunta rito. Ang gusto ko lang naman ay makabuwit ng makakain. Malay ko ba na ikaw ang mababanwit ko pataas? Makakaalis pa ba ako rito? Ang lugar na ito ay isang birhing gubat noong dekada 80. Walang tao sa paligid sa loob ng daan-daang kilometro. Nasa sa iyo kung maniniwala ka o hindi. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang lumabas at mag-ikot-ikot. Baka mamaya. Sa isang kanto lang ay maging food delivery ka na ng mga tigre at lobo. Dahil may paraan ka para mabanwit ako papunta rito, siguradong may paraan ka rin para maibalik ako. Bibigyan kita ng maraming pera, 1 milyon, o kahit 10 milyon pa. Kung may paraan lang ako. Matagal na sana akong nakaalis dito. Nandito ka na, kaya mag-relax ka na lang muna. Anong gagawin mo? Ako, magpuputol lang ng kahoy. Gagawa ako ng bakod mamaya. Totoo man o hindi ang sinasabi niya, mabuti na rin nakatakas ako sa sitwasyon na ginagawa akong instrumento para sa kasunduang kasal. Napunta siya rito dahil sa pagliligtas ng tao. Siguro naman ay hindi niya ako gagawan ng masama. Iisa lang ang kumot. Paano tayo matutulog? Kumot ko ito. Siyempre, ako ang gagamit. Sa sahig ka matulog. Huwag kang gagawa ng kalokohan ha. Talaga bang hahayaan mo lang na matulog ako sa ibabaw ng bato? Saan mo pa ba gustong matulog? Ako. Jiang Ye, pogi ka naman Hindi ba't gusto mo? Napatunayan ko ang sarili ko. Tumingin kang mabuti. Sistema. Hoy sistema. Bigyan mo naman ako ng face. Pabanwit naman ng kahit anong pagkain, kahit ano na. Ayos. Sa wakas, hindi ko na kailangang gumamit ng dahon pampiyunas. Ay oo nga pala, pwede mo ba akong tulungang kontaken? Ang best friend ko, hindi niya ako makontak. Siguradong nag-aalala na yun ng sobra. Siya ang tao sa mundong ito, na pinakamabait sa akin. Mas mabuti pa siya kaysa sa mga magulang ko. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang mga proyekto ng pamilya Chen ay ikaw ang sumabutahe. Kung hindi, bakit sila aabot sa puntong kailangan nila ng puhunan? Ako nga. Ano ngayon? Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana nawala si Yao Yao. Wala kang alam. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa ikabubuti niya. Kung may mangyaring masama kay Shu Yao, hindi kita mapapatawad. Nababaliw ka na ba? Sige. Dahil nakatakas siya. Ikaw na lang ang papalit sa kanya. Ayos ba? Ha? Ngayon, lalaruin kita ng gusto. HMM. Ako. Nasaan na ang mga tao? Ay.
May nabingwit na naman ako. Kulang na ang pagkain para hatian pa. Wanqing, bakit ka nandito? Shuyao. Ikaw ba yan? Ikaw nga ba talaga? Dali, patanjin nga sa iyo. Hala, sobrang nag-alala ako. Hindi kita mahanap kahit saan. Paano ako napunta sa lugar na ito? Huwag kang mag-alala, pareho tayong nabingwit niya papunta rito. Ano kasi? Gusto ko lang sana mamingwit ng makakain. Sino namang mag-aakalang kayo ang mabibingwit ko? Dito sa gitna ng kawalan na wala man lang kabuhay-buhay. Ibalik mo na kami agad. Wanqing, kumalma ka muna. Kaya, nandito tayo ngayon sa pinakaloob ng ipinagbabawal na kagubatan. Diyos ko. Akala ko sa mga nobela lang nangyayari ang ganitong plot. Talaga palang mangyayari ito sa atin. Pangako ko sa inyo. Kapag maayos na ang lahat dito, gagawa ako ng paraan para mailabas kayo rito. Kaso nga lang, hindi pa sapat ang kakayahan ko ngayon. May mga mababangis na hayop sa bundok, at may mga taong gubat din na kumakain ng tao. Marami pang hindi malamang panganib. Sige. Bilisan mo lang, ha? May hangganan din ang pasensya ko. Madilim na, lalabas na ang mga mababangis na hayop. Kailangan na nating umalis. Huwag matakot, huwag kayong mag-alala. Tutal, ako naman ang nakabingwit sa inyo. Sisiguraduhin ko talaga, naligtas kayo. Kung gusto nyo kaming dalawin, kailangan nyo munang dumaan sa ibabaw ng bangkay ko. Tapos na ang oras ng pangingisda para sa araw na ito. Kasanayan sa pangingisda, baguhan. Kadalubhasaan, 20 puntos. Oras ng pangingisda, 0 minuto. Tsansa sa espesyal na gamit, 5%. Pagbati sa user, ang kadalubhasaan sa pangingisda ngayon, ay umabot na sa 20. Nakakuha ng espesyal na premyo para sa baguhan. Nais mo bang tanggapin ito? Buksan mo na, dali, buksan mo na. Pagbati sa user, ngayon ay i-upgrade na ang iyong buong pangangatawan. Mangyaring maghintay. Nararamdaman ko, lumakas ang katawan ko, parang tumindi ang lakas ko. Mayroon akong hindi bababa sa 600 kilo ng lakas. Teka. Ngayong gabi, mabubusog kayo. Ngayong araw, may dagdag na handa tayo. Ito ba talaga ang kakainin natin? Pagkain ba ng tao to? Buti nga may makakain pa tayo. Iwasan mo muna yung pagka-seniorito mo. Kung ayaw mong kumain nito, humanap ka ng sarili mong makakain. Ako. Bakit nakatunganga ka lang dyan? Bilisan mo na. Humanap ka ng panggatong dito. Hindi ko alam kung paano gawin yan. Sa susunod, kailangan na nating dumiskarte para sa sarili natin. Kapag nag-inarte pa ang seniorita, mamatay tayo sa gutom. Ikaw. Nagsisimula na ang pangingisda ng sistema. Ito. Hindi ko alam kung kaninong malit ito. Pero nakuha ko sa pangingisda. May 15 minuto pa. Hindi ko alam kung ano pang magandang bagay ang makukuha ko. Pagbati sa host, ang karanasan ay umabot na sa 50 puntos. Ang kasanayan sa pangingisda ay leveled up na sa intermediate. Ang tsansa na makakuha ng espesyal na gamit ay tumaas sa 10%. Ang pangingisdang ito ay siguradong may bonus. Kasanayan sa pangingisda, intermediate. Karanasan, 50 puntos. Tagal ng pangingisda, 15 minuto. Espesyal na gamit, tsansa sa pangingisda, 10%. May golden finger na nga ako. Bakit ito pa ang ibinigay mo sa akin? Sayang lang ang pagkakataon ko. Gusto ko ng malambot na kama. Gusto ko ng heater para sa mainit na tubig. Yin Yang Sutra. Jiang Ye, bakit hindi mo subukang mag-cultivate? Kung peke man to, wala naman tayong mawawala. Tama. Total, marami naman tayong oras na nakatambay lang dito. Tsaka, kung magtatagumpay ka sa pag-cultivate, ang tsansa nating makalabas sa masukal na kagubatan ay mas lalong tataas. Ipunin ang enerhiya sa puson. Kunin ang espiritual na lakas ng langit at lupa para sa sarili.
Bakit hindi pa rin siya gumagalaw? Mula umaga hanggang gabi, ganyan na ang pwesto niya. Kung magpapatuloy pa to, siguradong may masamang mangyayari. Kasalanan ko to. Hindi ko sana siya hinayaang mag-cultivate. Puntahan natin siya. Zhang Ye. Zhang Ye. Tingnan nyo dali. Himatayin yata yung lalaki. Ang bango ng usok na to, parang masarap ang niluluto. Ilang buwan na rin tayong hindi nakakakain ng masarap. At itong dalawang maganda, ang kikinang ng balat. Siguradong maraming nakatagong kayamanan yan. Sinong mag-aakalang dito sa bundok, ay may ganito kagagandang dilag? Bakit lahat ng swerte, napunta na sa gwapong yan? Kahit walang malay, dalawa pa ang nakayakap sa kanya. Nakasandal lang pero nakikinabang sa grasya. Wow! Dito sa gitna ng masukal na bundok, mayroon palang ganito, kaganda na dalawang babae, ang puputi at ang kikinang ng mukha, parang napakasariwa sa paningin. Bihira lang talaga makakita ng ganito. Sino kayo? Makikihati lang kami sa pagkain nyo. Hindi pwede, kulang pa nga ito para sa amin. Tignan nyo itong poging ito, wala na siyang malay. Sayang lang kung bibigyan nyo pa siya. Totoo yan, di ba? Kaysa naman masayang. Ibigay nyo na lang sa aming magkakapatid. Ha ha ha. Umalis kayo rito. Pinapayungan ko kayong makisama ng maayos. Ibigay niyo na ang pagkain niyo. Sinasamantala niyo ang sitwasyon. Kapag nagising si Zhang Ye, hindi niya kayo patatawarin. Iyong nakaupo lang sa lupa. Ang poging nahimatay lang dahil sa init ng araw. Siya pa ang hindi magpapatawad sa amin. Tumayo ka. Patanjin nga kami. Paano mo kami hindi patatawarin? Hinahayaan mo pang mapagod ang mga babae para sa iyo. Hindi namin hahayaang mahirapan ang mga babae. Ang gagawin lang namin, ay aalagaan at mamahalin kayo ng gusto. Nahimatay si Zhang Ye dahil sa pag-insayo ng cultivation. Para protektahan kami, huwag niyo siyang sasaktan. Anong cultivation? Ha ha ha. May cultivation pa siyang nalalaman. Sa tingin ko, niloloko lang niya kayong mga babae. Isang manloloko. Kung talagang magaling siya, bakit siya hihimatayin? Baka naman, nahimatay lang yan sa gutom. Ang poging hindi man lang kaya ang sarili. Siya pa ang poprotekta sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, sumama na lang kayo sa akin. Mas malakas pa ako kaysa sa poging ito. Huwag ng maraming Saturday. Ilabas niyo na ang pagkain. Kung hindi, ipapakain ko siya sa mga lobo. Ito na lang ang meron kami. Sa inyo na lahat. Meron pa, di ba? Wala na talaga. Huwag nyo kaming lokohin. Sa konting pagkain ito, paano kayo naging ganyan kaganda at kasariwa ang kutis? Kayo. Pinahihirapan nyo ako. Gusto nyo bang ngayon din ay tagin ko siya at aipakin sa lobo? Huwag. Sige na. Uulitin ko sa huling pagkakataon. Mayroon pa ba o wala? Kung hindi, itutuluyan ko na siya. Meron. Ipasama niyo siya sa inyo. Pagkagising niya, ipapasama namin siya para dalhin kayo roon. Sige. Dalhin niyo na siya. Sandali. Isama niyo na rin ang dalawang babaeng ito. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakakita ng babae. Boss, malaki ang huli natin ngayon. Teka. Kayong mga bata, sa wakas ay may silbi rin kayo. Bukas, hintayin niyo akong mag-enjoy muna. Para sa inyo to. Salamat, boss. Sabi nila, ang gwapong lalaking ito, ay maraming itinagong pagkain. Sasamahan niya tayo bukas para hanapin iyon. Sige, ikulong niyo na sila. Siguraduhin niyong hindi sila makakatakas. Bukas, magsasaya ako ng gusto. Zhang Ye, gising ka na. Bakit parang, sobra akong umaasa na ayos lang siya. Anong nangyari sa akin? Bakit parang ang pakiramdam ay binugbog ako ng gusto? Masakit ang buong katawan ko. Nakipag-away ka kasi sa iba. At ikinulong pa nila tayo. Bilisan mo at turuan mo sila ng leksyon. Pero, hindi ba't nagko-cultivate ako noong oras na iyon? Buong araw kang nakaupo at nagme-meditate kahapon. Tapos bigla ka nalang hinimitay. Sobrang nag-alala kami sa iyo. Pagkatapos, kumain ka muna ng gulay. May gana ka pang sabihing tuturuan mo sila ng leksyon. Mabuti na lang at nagising ka na. Siguradong ang mga taong iyon bukas ay babalikan na naman tayo. Mas matatakot pa ako kung hindi sila darating. Ako. Sistema, ang katawan ko. Anong nangyayari dito? Bakit parang wala akong kalakas-lakas?
Host, ang iyong pagkukultivate ay nagdulot ng maling daloy ng dugo. Napinsala ang iyong mga meridian. Binigyan mo ba ako ng peking manual? Gawa ito ng sistema. Siguradong tunay at dekalidad ito. Eh bakit sumuka ako ng dugo? Pinapakiusap sa host na baklatin. Ang huling pahina ng manual. Ano ito? Teka, tingnan ko nga. Ano? Kayong dalawa. Sino sa inyo ang gustong sumama sa akin para sa double cultivation? Makinig kayo, gusto ko lang mapabilis ang paggaling ng katawan ko. Wala talaga akong ibang masamang intensyon. Ako na lang. Tutal, ako naman ang nagpilit sa iyong mag-cultivate. Ako ang dahilan kung bakit ka naging ganyan ngayon. Anong gagawin nyo? Nandito pa kaya ako? UHMM. Tapos na ba kayo? Naayos na ang mga meridian ko. Ang ganda ng pakiramdam ko. Salamat, Shuyaw. Mabuti naman kung nakatulong ako. Kayong dalawa talaga. Ay naku. Ano bang iniisip mo dyan? Grabe, habang wala pang tao, umalis na tayo agad dito. Hindi pa natin sila tinuturuan ng leksyon. May itinali pa silang ibang mga tao doon sa kampo. Kung hindi natin sila ililigtas, mas marami pang mabibiktima. Nagmamadali na si boss. Pilitin niyo na siya agad. Nadalhin tayo sa mga pagkain. Kung hindi, unahin na muna natin. Pagsamantalahan ang dalawang babaeng iyon. Bakit siya muna ang mauuna? Anong gagawin natin? Paparating na sila. Tamang-tama ang dating nila. Gising na ang damuho. Hinayaan ko kayong makatulog ng mahimbing kagabi. Kasalanan ko yun. Di ba ang daldal mo lang kahapon? At nakuha mo pang hamanin ako. Hindi ko akalaing may ibubuga ka pala talaga. Boss, may bakbakan na. Binugbog ng lalaking yan ang mga tao natin. Talagang mga walang silbi. Ihanda ang mga gamit at sumunod kayo sa akin. Hoy, bata, binigyan ka na namin ng pagkakataong mabuhay. Pero naglakas loob ka pang saktan ang mga tauhan ko. Masyado kitang minaliit. Akakalin mong majay gising ka pa. At nananakit ka pa talaga. Ha, boss, tapusin mo na siya. Sinabi ko na sa inyo, kapag nagising na si Jiang Ye, tapos na ang maliligayang araw ninyo. Ayaw nyo kasing maniwala, ngayong marami tayo rito. Sa tingin nyo ba matatakot pa tayo sa iisang tao lang? Bata, ibigay mo sa amin ang lahat ng pagkain nyo. At ang dalawang babaeng ito, ipahiram mo muna sa mga tropa ko para may mapaglibangan. At baka pag-isipan ko pang buhayin ka. Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Ang lakas ng loob mong magmayabang. Mga bata, sugurin nyo. Jiang Ye, mag-iingat ka. Talagang grupo kayo ng mga inutil. Huwag kang gagalaw. Kapag gumalaw ka, sisubog ang bungo ng babaeng ito. Nananakit ka ng babae. Napakaduwag mo. Buwisit ka. Wan Qing, sabi nang huwag kang gagalaw. Ibaba nyo ang lahat ng gamit nyo. Hey, iba talaga ang galing ni boss. Tingnan natin ang yabang ng lalaking ito. Tingnan natin kung makakapagmayabang pa ang batang ito. Jiang Ye. Hawak ko ang babae mo. Tingnan natin ang bangis mo ngayon, bata. Marami na akong napatumbang matitigas ang ulo. Halos lahat sila ay hindi pinalad. Tingnan natin kung alin ang mas mabilis, ang palakol mo, o ang bala ng baril ko. Teka. Boss, ang mga supply dito sa bundok, hindi ba yun ang pinakamahalaga? Makinig ka, kahit patayin mo pa kaming lahat, wala ka pa ring makukuhang dagdag na supply. Pero ako, may paraan para makakuha nito. Gagamitin ko ang mga supply na yun, kapalit ng buhay namin. Sige. Ipakita mo ang daan. Kunin natin ang mga supply. Sige.
Nasaan na ang mga supply? Niloloko mo ba ako? Gusto mo na yata talagang mamatay. Teka lang. Boss, kaya kung makahuli ng maraming isda. Marunong akong mangisda. Anong pinagsasabi mo? Ang mga isda sa ilog na ito, matagal ko nang nakuha lahat. Wala nang natitirang isda rito. Kahit hipon, wala ka nang makikita sa ilog. Boss, tingin ko ang batang ito, nagpapalipas lang ng oras. Teka muna. Magaling akong mangisda. Subukan mong magbiro, sisubagi ang bungo mo sa bala ko. O kaya naman, uunahin ko ang babaeng ito. Tingnan natin kung matigas ka pa rin. Hoy, boss. Mukhang ang lalaking ito ay may ibubuga talaga. Kahapon, nakita ko silang humihigop ng sabaw ng isda. Ang bango talaga. Naglalaway pa rin ako hanggang ngayon. Sige, papaniwalaan kita ngayon. Kapag wala kang nahuli, alam mo na ang mangyayari. System. Gusto kong mangisda. Ano pang tinatagal-tagal mo dyan? Bilisin mo. Ano bang pinaputok ng batsi nyo? Natatakot ang mga isda sa ingay nyo. Lumalaban pa sa sagutan ng batang ito. Kahit sarili niyang babae, hindi niya maprotektahan. Nagawa pang mag-isip mang isda. Kapag nagalit si boss, mapipilitan akong alagaan na lang ng mabuti itong dalawang chicks na ito. Huwag mo akong hawakan. Hindi pa ako tapos makipaglaro. Humanda kayong lahat sa akin. Bibilang ako hanggang 3. Hila. Ito lang. Akala ko pa naman, ay napakagaling mo na. Isang kakarampot na isda lang ito. Kulang pa itong pang merienda. Gusto mo ba akong mamatay sa katawa, tapos tatakas ka? Bakit ka nagmamadali? Pampaganya pa lang iyan. Aba, ayos ito. May isda nga talaga sa ilog na ito. Ito, ang laking isda nito. Sapat na itong pagkain natin ng ilang araw. Akin na iyang isda. Ikaw, ipagpatuloy mo ang pangingisda. Punuin mo ang timba. Kung hindi, papatayin ko pa rin siya. Isda kapalit ng buhay. Sulit na iyon, di ba? Ikaw. Isa pa uli. Sa pagkakataong ito, sapat na siguro ito, di ba? Hehe. Boss, talagang may talent ang batang ito. Bakit hindi na lang natin siya buhayin? Para sa susunod, may isda tayong makakain sa bawat kainan. Boss, tingin ko espesyal ang bingwit na iyan. Agawin natin ang bingwit, para tayo na mismo ang mangisda. Pwede naman. Pero, isa lang ang pwedeng makalaya. Sige na nga. Subalit, isa lang ang palalayain natin. Bakit hindi kayo marunong tumupad sa usapan? Ngayon lang kami nagkita. Pipiliin niya ba talaga ako? Jiang Ye, iligtas mo muna si Yao Yao. Jiang Ye, siya ay taong hindi marunong tumupad sa usapan. Hindi niya tayo pakakawalan. Manahimik ka. Kapag umingay ka pa, babaliin ko ang binti mo. Sandali lang, kaya ko pang mangisda ng iba pang kagamitan. Silang dalawa. Gusto ko silang makuha. Isang lumang bag lang yan. Ang swerte ng batang ito, mukhang sagad na. Hoy, bata, ganito na lang. Ibigay mo sa akin ang fishing rod na yan, at palalayain ko ang dalawang babaeng ito. Ano sa tingin mo? Panalo ka na rito, di ba? Hindi pang karaniwan ng fishing rod na ito. Jiang Ye, huwag kang maniwala sa kanila. Sige, talagang gagawin niya iyon para sa atin, hanggang sa puntong ito. Mabuti, ayos ka kausap. Saluin mo.
May baril din pala siya. Takbo, bilis. Boss. Boss, huwag mo akong patayin. Gusto ko lang namang kumain. Nagmamakaawa ako sa inyo. Buhay pa ako, hindi ako namatay. Salamat, boss. Salamat po at hinayaan niyo akong mabuhay. Maraming salamat, boss. Simula ngayon, ituturing na kitang parang tunay na kuya. Tunay na kuya. Aking boss at kuya, napakaswerte ng batang ito. 3 bala lang pala ang laman ng baril. Ang mga gamit na ito, na nailabas natin sa pagkakataong ito, 500 kilo. Young Master Ye, walang problema sa mga gamit. Ito ay mga dekalidad na mineral. Ang batch na ito, sa abroad, aabot ang halaga nito sa ganitong presyo. Kung ganoon, magandang pakikipagtulungan sa iyo. Magandang negosyo. Traderan sa negosyo. Alam mo ba ang patakaran dito? Sinasabi ko sa iyo, dito sa Siagwo. Ang salita ko ang batas. Sige. Ang utang na ito sa araw na ito, tatandaan ko ito. Sugurin siya. Salamat sa pagliligtas sa amin. Pumunta kami rito sa bundok para sa geological survey. Mga estudyante kami. Sino ang mag-aakalang maliligaw kami? Lalo kaming napalayo sa loob. Nakarating kami sa lugar na walang signal, sa gitna ng kawalan. At doon na namin sila nakatagpo. Wala silang puso. Bakit hindi ka pa kumilos? Humingi ka ng tawad sa kanila. Pasensya na po talaga. Kasalanan ko ang lahat. Subalit, si Helaw Daang, nag-utos sa aming gawin ito. Alam mo ba? Hinayaan kitang mabuhay kahit mukha kang aso. Ano ba ang dapat mong gawin? Alam ko. Malakas ako. Maghanap ng pagkain. Maghanap ng tubig. Magbuhat ng mga gamit. Sige. Ngayon, wala nang problema. Sinabihan ko na siya. Hindi na siya mangangahas na gumawa ng anuman sa susunod. Sigurado yan. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay sumunod sa inyo para mabuhay ng maayos. Pwede ba kaming sumama sa inyo? Kabisado namin ang pasikot-sikot dito sa bundok. Magiging kapaki-pakinabang din kami. Tingnan mo, mukhang tapat naman ang taong ito. At may pinag-aralan din siya. Baka makatulong kung isasama natin siya. Kung sakaling sa ngayon, hindi pa tayo makahanap ng labasan. Marami talaga tayong kakailanganing tulong mula sa iba. Sige, mula ngayon, isang team na tayo. Bawat isa ay dapat mag-ambag para sa grupo. Ayos, walang problema. Mukhang lalakas pa ang ulan. Bilisan natin ang lakad. Magpainit muna kayo sa apoy, baka manginig kayo sa ginaw. Mapanganib magkasakit sa ganitong panahon. Sa kalagayan natin ngayon, wala tayong sapat na gamot. Napakalamig pa ng panahon. Paano na ito? O kaya naman, magsasakripisyo na lang ako. Yakapin niyo na lang ako para uminit kayo. Anong klaseng panaginip yan? Gusto mo pang may kayakap sa kaliwat kanan, ha? Noong nakaraan, may nabingwit akong damit, hindi ko alam kung kanino. Baka gusto nyong isuot muna ito. Ano? Bakit nakatayo ka pa rin dyan?
Getting so close when I'm staring at your face. Can we just slow down when I follow your pace? Diving into your eyes, girl, got me in a daze. Give me a little taste. Oh, just Anong tinitingin-tingin mo? Bawal tumingin. Napakasama mong lalaki. Tungkol doon. Simula nang magsanay ako ng linyang benjing. Ang katawan ko, hindi na nakakaramdam ng lamig. Sana kami rin ay makapagsanay din. Oo nga. Para sa susunod na may panganib. Kaya na rin naming protektahan ang aming sarili. Gusto ko nang mag-CR. Lintek na ulan ito. Kailan ba ito titigil? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Hindi ko na kayang pigilin. Ano? Ako. Gusto ko nang umihi. Gusto mo samahan kita? Umuulan pa sa labas. O kaya, ako na lang ang lalabas. Pero, huwag mong sabihin dito mismo. Ayun. Gagawa ako ng paraan. Ayan, ayos na. Tapos na ang gawa ko. Sige na, pumunta ka na. Kung gusto kong lumakas, 我想变强的话， pwede mo ba akong tulungan? Isipin mo na lang na para rin ito sa sarili mo. Oo. Lahat sila may silbi. 都有作用。 Parang ako lang ang wala. 做什么忙？ Wala man lang akong maitulong. Ang init naman ito. Anong nangyayari? Samantalang ako dapat ang pinakamatalik na kaibigan ni Yaw Yaw. Pero ngayon dahil sa lalaking ito, parang naisasantabi na ako. Nakakainis. Teka, HMP. Kakalabas ko lang para tingnan. Umuulan pa rin sa labas. Pero huwag kayong mag-alala. Kumain muna tayo ng konti. No? Pero ang pagkain ng ganito paulit-ulit, hindi rin maganda sa katagalan. Sa susunod na mamingwit tayo, kailangang humanap tayo ng paraan. Makapamingwit naman ng ibang bagay. Sana nga, makakuha tayo ng mga gulay. Kundi, 营养不良。 Hay, tanghali na. Bakit umuulan pa rin? Boss, 不好了，出大事了！ anong ganap? Hayaan nyo, ako na ang magpapaliwanag. Base sa obserbahan namin, hindi biro ang tindi ng ulan na ito. Nasa loob tayo ng lambak, hindi magtatagal. Ang buong kampo ay lalamunin ng baha at lulubog lahat. Kung wala talagang choice, sama-sama na lang kayong lumipat dito. Kahit na, medyo masikip. Hindi pwede. Kapag tumaas ang tubig, magiging napakahirap na maghanap ng pagkain. At saka, ang baha sa bundok ay madaling magdulot ng mudslide. Pagdating ng oras, pati mga mababangis na hayop ay sisilong din sa kuweba. Sa tingin ko, hindi ligtas dito. Kailangan nating umakyat sa bundok. Bukas ang lupain dito, walang anumang pananggalang. Noong nakaraang mga araw may nakita pang mga taong bundok na umaaligid. Siguradong hindi ito ligtas na lugar. At wala rin kahit anong pwedeng mapagtamnan sa paligid. Laging puro ligaw na gulay ang kinakain natin. Magsasawa ka na sa lasa. Tara, lilipat tayo ng pwesto. Maglakad tayo ng maayos. Tingnan nyo sa ibaba. Sa hindi inaasahan, totoo ngang may mudslide. Napakadelikado nun, kung nahuli lang tayo ng kahit isang hakbang. Ha? Xiaoqing, anong nangyari sa iyo? Huwag kang malikot, huwag kayong lalapit. May ahas. Ha? Ang kamay ko. Wanqing. Wanqing, ang kamay mo. Hayaan mo ako.
Anong gagawin mo? Kagat ito ng ahas na ubo. Napakalason nito. Kapag hinigop mo yan, ang mga lason na yan, ay babalik at papasok sa katawan mo. Kapag hinigop mo yan, ang mga lason na yan, ay babalik at papasok sa katawan mo. Saka, nasa gitna tayo ng masukal na bundok. Wala ring signal dito. Kahit pa mahigop mo ang lason para sa kanya, hindi mo pa rin siya mailigtas. Jiang Ye, ang ginagawa mo ay, pagsasayang lang ng oras. Tama si Jiang Yuz. 说的对， Hindi pa tumitigil ang ulan. Anumang oras ay maaari tayong mapahamak sa ibang panganib. At isa pa, kailangan na nating umakyat sa mas mataas na lugar. Oo nga, boss. Hindi sa malupit kami. Pero, wala na talagang lunas ang lason na to. Hindi naman namin pwedeng hayaang mamatay ka kasama niya, di ba? Bakit niyo nasasabi ang mga ganyang bagay? Hindi ko iiwan si Wan Qing. Jiang Ye, pakiusap, humanap ka ng paraan. Hay nako. Nasanay na ang katawan ko sa pag-insayo. Malakas na to. Huwag niyo akong alalahanin. Jiang Ye. Maraming salamat para kay Wan Qing. Sige na, kukuha muna ako ng mga gamit. Alagaan mo muna siya rito. Jiang Ye, alam kong gusto mo siyang iligtas. Pero sadyang malupit ang realidad. Jiang Ye. Kapag tinamaan ng lason ng ahas na ubo, kahit mga anito pa ang dumating, wala na silang magagawa. Kapag naghintay pa tayo rito, madadami kaming lahat at mamamatay dahil sa iyo. Kung hindi kaya ng anito, kaya ko siyang iligtas. Aba, Jiang Ye. Magtiwala kayo kay Jiang Ye. Siguradong makakaya niya to. System. Gusto kong mangisda ng gamit. Bilis. Mas bilisin mo pa. Ayun, nakuha ko na. Hindi pwede. Kailangan ko nang bumalik agad. Ah. Ito ay, gawa ito ng mga kumakain ng kapwa-tao. Sinasabi mo ba, Jiang Ye, 江野 na makakahanap ka talaga ng panlaban sa lason? May paninindigan nga siya at malasakit. Kaya lang, kailangan ba talaga nating manatili rito? At maghintay sa wala, narito na ako. Nahanap ko na ang halamang gamot. Lalong namumutla si Wan Qing. Bakit wala pa rin si Jiang Ye? Nahanap ko na. Isa ka bang milagro? Paano niya nakuha yan? Ayos, ang galing. Jiang Ye, salamat sa iyo. 那个 Wala yun, huwag ka nang mahiya. Dahil maayos na ang lahat, ituloy na natin ang paglalakbay. Para sa araw na ito, dito muna tayo magpapalipas ng gabi. Boss, sa iyo na itong kubo. Wala akong tutol. Huwag na. Sa kubo na patuloyin ang mga babae. Tayo naman. Magtayo tayo ng tent at doon matulog. Sige. Sige, pupunta na ako para magtayo ng tent. Kuya Jiang, maraming salamat talaga sa iyo. Ngayong araw, gusto rin kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa mga halamang gamot na nahanap mo, para kay Wan Qing, at para mapabagal ang lason ng ahas. Marahil, hindi na niya ako naabutan. Jiang Ye, patawad talaga. Hindi ka sana namin pinagdudahan. Kanina, pasensya na talaga sa iyo. Masyado lang kaming nagpanik para iligtas ang sarili namin. Muntik na kaming makagawa ng malaking pagkakamali. Dito sa kabundukan, mahalagang mabuhay. Pero ang pagtutulungan, mas mahalaga yun. Alam na namin ang dapat naming gawin. Pero na.
Bakit buhay pa ako? Hindi pa ba ako namatay? Salamat sa Diyos. Gising ka na, Xiaoqing. Si Zhang Ye ang nagligtas sa ating lahat. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Akala ko talaga, katapusan ko na. Huwag kang mag-alala, hanggat nandito ako, hindi ka mamamatay. Ipaghahanap ko kayo ng makakain. Handa na ang pagkain. Kainan na, guys, halina kayo. Zhang Ye, kumain ka pa ng marami. Siguradong pagod na pagod ka ngayong araw. Iba talaga kapag kasama ang boss. Laging may karne sa bawat kainan. Haha, may sasabihin ako sa inyong lahat. Isang hindi magandang balita. Kanina sa paanan ng bundok, nakita ko ang bangkay ng tauhan ni Hei Lauda. Naghihinala ako. Nagawa ito ng mga taong gubat. Ano? Totoo bang may mga kanibal dito? Kung ganoon, hindi rin pala ligtas sa lugar na ito. Buong araw tayong naglakad ngayon. Lahat tayo ay pagod na. Pagkatapos kumain, magpahinga na agad kayo. Pag-isipan nating mabuti ang susunod na hakbang. Mamayang gabi, maghalinhinan tayo sa pagbabantay. Palit bawat isang oras. Sige. Zhang Ye. Gusto kong mag-CR. Natatakot akong mag-isa. Sige, sasamahan kita. Bakit parang may nakatingin sa akin? Hindi kita sinusilip, no. Siguradong, nahihiya ka lang. Pumunta sa banyo. Zhang Ye, tara na. Boss, ako na ang magbabantay. Huwag mo nang sabihin, gets ko na. 我懂。 Ano bang pinag-iisip mo? Bantayan mo na lang ng maayos ang pwesto mo. Anong ingay iyon? Huwag mong sabihing mga taong bundok na naman. Shuyao. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mo. Baboy ramo iyan. Hindi taong bundok. Ikaw talaga. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Mabuti naman at ligtas. Boss. Wow. Boss. Ang lupit mo talaga. Ang laking baboy ramo nito. Isang tira mo lang. Tamba agad. Huwag ka ng mambola. Ikaw. Hati-hatiin mo na ang karne. Magtira ng sapat para sa kakainin bukas. Ang matitira. Ibabad mo sa asin para mapreserba. Sige na. Anong nangyari kanina? Isang baboy ramo lang iyon. Gabi na. Magpahinga na tayong lahat ng maaga. Hindi pwede. Kailangan ko pang mag-cultivate. Dapat lang na lalo akong lumakas. Para magkaroon ng kakayahang harapin ang mga hindi inaasahang panganib. Pero gabi na May lalakarin pa tayo bukas. Sasamahan kitang mag-cultivate. Handa ka bang sumama sa akin sa Songto? Oo. Nararamdaman ko, malapit nang umabot sa ika-4 na TNG ang cultivation ko. Mula rito hanggang sa ika-9 na TNG ng Vinman. Ay abot kamay na lang. Kaya pala. Ganito pala ang sarap ng Songto. Zhang Ye. Sa umaga naglalakbay tayo. Sa gabi kailangan mo pang mag-cultivate. Kapag nagpatuloy ito, bibigay ang katawan mo. Ayos lang. Pinalakas na ang katawan ko.
Jiang Ye, Ate Shuyaw, Ate Wanqing, luto na ang pagkain. Tara, kain na tayo. Sige, papunta na. Zhang Chao. Anong ginagawa mo? Oh, gumagawa lang ng sandata pang depensa. Tsaka pala, gagawa pa ako ng ilang bitag. Siguradong may mga hayop dyan, na magkukusa ring magbigay ng pagkain sa atin. HMPH. Nasaan ang iba? Iyong sinasabi mong sila Lin Fan at Yuzi. Maaga silang dalawa, na pumunta sa bundok para manguha ng mga prutas. Nandito na kami. Ay. Tingnan nyo dali. Anong nahanap namin? Kami, dito sa malapit, ay nakatagpo ng isang sagingan. Mula ngayon, hindi na natin kailangang mag-alala na mawalan ng prutas na makakain. Tama. Kung makakahanap pa tayo ng kaunting gulay, mas ayos sana. Akala mo ba nagkakampang lang tayo rito, na kailangang pagsilbihan ka ng masasarap na pagkain at inumin? Che. Tungkol naman sa mga gulay, ako na ang gagawa ng paraan. Kapag lumabas kayo, magmasid-masid kayo, kung saan may lugar na mainam pagtamnan. Sige, pupunta na kami ngayon din. Maglalakad-lakad na muna. Ayan na. Ang taling gawa sa balat ng hayop na ito, pwede na rin pagtiyagaan. Sa susunod, kapag nakakuha ko ng mas magandang armas sa pamamagitan ng system, ibabahagi ko ito sa inyong lahat. Kayong tatlo, hali kayo rito sandali. Papunta na. Dagdagan natin ang kakayahan ninyong protektahan ang inyong sarili. Halika, subukan nyo ito. Ano sa tingin nyo ang ginawa kong pana at palaso? Bakit gagamit pa nito? Nasaan na ang katotohanan mo? Katotohanan. Minsan, nauubusan din ng bala ang baril. Andyan ka naman para sa akin, di ba? Kung wala ako sa tabi nyo, dito sa liblib na lugar na ito, napakadaling mapahamak. Ibig sabihin ba nito ay, nag-aalala siya sa kaligtasan natin. Mag-aaral na nga lang ako. Hoy, hindi ganyan. Gusto mo bang patayin ang asawa mo? Ano bang pinagsasabi mo? Sino ba ang asawa mo? Kahit ano pang mangyari, sa akin ka rin sa huli. Halika, tuturuan kita. Mag-relax ka lang. Ibagsak mo ang mga balikat mo. Bakit ka sa akin nakatingin? Tumingin ka sa target. Nataman ko. Mukhang. Natutunan nyo na ang lahat. Susunod, pupunta tayo sa aktwal na pagsasanay. Ito, ang magiging pagsusulit nyo, para sa araw na ito. Kung sino ang makakatama, may gantimpala. Yes, parang ako ang nakatama. Terra. Wow, Wanqing, ang husay mo talaga. Bakit nakuha mo agad? Siyempre, noon pa man, sumali na ako sa archery club. No, ang galing talaga ni Ate Wanqing. Ayan, anong plano mo mamayang gabi? Paano mo kami bibigyan ng reward? Siyempre, bibigyan kita ng reward. Kakain tayo ng malaking hita ng manok. Ha ha ha. Bakit ka ba ganyan? Sige na. Ititigil ko na ang pakikipagbiruan sa inyo. Kailangan ko pang mangisda para makakuha ng mga gamit natin. Magsalita naman kayo. Ano ang mga nakuha nyo ngayong araw? Dito sa paligid ng camp, naglatag ako ng mga patibong. Nakahanap ako ng isang patag na lupain. Napakalusog ng lupa rito, bagay na pagtaniman ng gulay. At saka, malapit lang ito dito. Pero sa ngayon, may problema tayo. Posibleng hindi muna tayo makakaalis. Pansamantala ay baka, hindi muna tayo makapagpatuloy sa paglalakbay. Bakit naman? Napakadelikado sa lugar na ito. Ayoko nang tumagal dito kahit isang segundo. Ang malakas na ulan at pagguho ng lupa ay dumungis sa pinagkukunan ng tubig. Sa ibaba ng ilog, malamang na magkaroon doon ng virus o peste. Bukod pa riyan, kapahihinto lang ng ulan. Magsisimulang maglabasan ang mga makamandag na ahas at insekto. Napakadelikado ng daan. Iminumungkahi ko, dito muna tayo, magpahinga at mag-ayos ng sandali, bago magpatuloy. Hindi ba sabi mo, baka may mga taong bundok sa itaas? Tama siya. Sa panahong ito, dapat mag-ingat ang lahat. Huwag na huwag mag-iisa. Sa pagtatanim bukas, magkasama sina Yuzi at Linshi.
Sina Shuyaw at Wanqing naman ang isang grupo. Ipagpatuloy niyo ang pangangaso, at pumitas ng mga prutas. Maghanda kayo ng maraming pagkain. Kayong lahat. Dapat talagang mag-ingat. Sige po. Kuya Jiang Ye, nandyan ka na pala. Titingnan ko lang, kung may kailangan kayong tulong. Napakabait talaga ni Kuya Jiang Ye. Sayang at nasa tabi niya sina Ate Shuyaw at Ate Wanqing. Dalawang napakagandang babae. Siguradong hindi niya mapapansin ang tulad kong simpleng estudyante lang. Bakit ka nakatingin sa akin? Wala lang po. Plano kong magtanim ng mga gulay dito. Kaunting repolyo at patatas. Dito naman ay mga halamang gamot. Sige. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang agad sa akin, ha? Sige po. Sa tingin mo, boss, saan kaya niya nakuha? Ang daming gamit na yan. Para siyang si Doraemon. Huwag mo nang pakialaman ang diskarte ni Kuya Jiang Ye. Trabaho na. System. Gusto kong mangisda. Anak ng solar panel, water purification system, constant temperature heating device. Ayos, ang galing. Lahat to magagamit natin. Sa susunod, makakainom na tayo ng malinis na tubig, at makakaligo na ng mainit. Pagbati sa host, umabot na sa 100 points ang proficiency. Ang fishing skill ay upgraded na sa advanced level. Ang tsansa na makakuha ng special items ay tumaas na sa 20%. Ang pangingisdang ito ay siguradong may bonus. Bubuksan na ngayon para sa host ang mga reward mula sa iba't ibang dimensyon. Mangyaring pumili ang host. Anong dimensyon ang gusto mo? Sa kasaysayan, maraming magagandang hidden weapons. Pero nasa akin na ang katotohanan. Itong mundo ng Waksha, maraming ang mga secret manual dito. Kaso masyadong mahirap ang pag-insayo. Hay. Ayos din tong sci-fi world Kaso sobrang lakas ng puwersa nito. Baka mabasak ang mundo, yari tayo. Ay, hindi pwede, hindi pwede. Maganda itong tatlong to. Pero, itong mundong immortal, puro mga Diyos at demonyo ang nandoon. Kapag nakabingwit ako ng halimaw, tapos ang maliligayang araw ko. Sige na nga, desidido na ako sa iyo. Pipiliin ko ang mundong Xuanwan. Itong yin yang benjing ko, nasa ika-6 na level na ng pagsasanay. Ang lakas ng mga kamay ko, masasabing nasa 800 pounds na. Bakit parang hindi ko mahayla? Sige, hila. System. Ano ito? Pagbati sa host. Isang high-level item mula sa mundong Xuanwan. Healing elixir. Maaaring gamitin sa tao, hayop, o halaman. Mabilis nitong napapagaling ang anumang pinsala, at wala itong anumang side effect. Napakahalagang bagay nito Nako, hindi ito maganda, delikado. Anong nangyari? May nangyari sa bukid. Terra, puntahan natin at tingnan. Terra. Sino ang may gawa nito? Isang linggo nating pinaghirapang itanim tong gulayan. Winasak lang. Kahapon pa lang ng madaling araw, pagpunta namin dito ni Kuya Yuzi, nakita namin ninakaw na ang mga gulay. At ang ibang bahagi, tinapakan pa at dinurog ng kung sino. Oo nga. Tiningnan namin ang mga patibong sa paligid, pero wala namang nasira. Tingnan nyo, may mga bakas ng paa ng tao. Siguradong hindi ito gawa ng mababangis na hayop. Bakit nangyari ang ganito? Araw-araw naman tayong may walang tigil na pagpapatrolya. Imposibleng makapasok ang tagalabas. Tahimik silang nakapasok dito. Anong ibig mong sabihin? Na isa sa atin ang gumawa nito? Bakit kayo nakatingin sa akin? Anong meron? Naka-duty ako kagabi. Wala ka sa kampo. Saan ka pumunta?
Hindi ba pwedeng tumawag ng kalikasan? Pinaghihinalaan niyo talaga ako. Ikaw ang pinakapamilyar sa mga patibong dito. Napakadilim kagabi. Ang taong kayang umiwas sa lahat ng bitag. Bukod sa iyo, sino pa ba? Baka naman ikaw yun. Araw-araw kang nagrereklamo na hindi masarap ang mga gulay. Sigurado akong ikaw ang may gawa nito. Sinasabi ko lang na hindi masarap ang gulay. Pero hindi ko naman nanakawin yan. Sino bang nakakaalam sa inyong mga mapagkunwari? Maayos lang kayong tingnan sa labas. Pero walang nakakaalam kung anong ginagawa nyo ng patago. Ikaw. O sige, sabihin mo. Pagkatapos ng hapunan kagabi, saan ka nang galing? Ako ba? Bakit ko naman sasabihin sa iyo? Ayaw mong magsalita, at wala ring makakapagpatunay para sa iyo. Sa tingin ko, ninakaw mo ang mga gulay, para magkaroon ka ng sarili mong kainan. Ikaw. Alam ko namang wala kang balak na mabuti. Hayop ka. Ang taong pinakaposibleng nagnanakaw ng pagkain dito, ay walang iba kundi ikaw. Ang aso ay hindi kailanman magbabago sa pagkain ng dumi. Noong kasama mo pa ang dating amo mo, lagi ka nang nagtatago ng pagkain. Malikot talaga ang mga kamay mo. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Kasama ko na si Kuya Jiang Ye ngayon. Matino na akong tao. Talagang hindi na magbabago ang aso. Bata ka pa lang. Ang lakas na ng loob mong pagsabihan ako. Tama na yan. Kagabi, kami ni Lin Fan. Lumabas kami pagkatapos kumain. Ayos na kami. 好了， Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Jiang Ye, magsalita ka naman. Oo nga, kung hindi ka kikilos, magpapatayan na sila. Sige, mag-away kayo. Ipagpatuloy nyo lang. Hanggang sa pareho kayong mapahamak. At mamatay tayong lahat dito. Huwag na kayong lumabas. Pagkatapos ninyong mag-away, ang natitirang pagkain natin, ubos na dahil ninakaw na ng iba. Anong ibig mong sabihin? Kahit isa sa inyo, 个的， walang gumagamit ng mga mata 不 nyo. 长眼睛吧？ Tingnan nyo ng mabuti ang bakas ng paa na ito. Anong meron sa bakas na ito? Mukhang bakas ito ng paa ng lalaki. Ang sukat ng bakas na ito, kumpara sa sukat ng paa nating lahat, ay mas malaki. At ang disenyo ng pagkakahabi, ay sadyang kakaiba. Gawa ito sa hinabang damo, taong bundok. Tama, gaya ng dati. Tama ang sinabi ni Wan Qing. Totoo nga, minamanmanan tayo ng mga taong bundok. Kabisado nila ang bawat galaw natin. Kaya nilang lusutan ang mga nagpapatrolya sa atin. At palihim na nagnanakaw ng mga gulay sa bukid. Kung ganoon, anong gagawin natin ngayon? Haharapin ko siya at sisingilin sa ginawa niya. Dahil sa kanya kaya tayo napagbintangan ng mali. Hay! Tingnan mo iyang sarili mo. Masyado ka na namang padalos-dalos. Anong gusto mong gawin ko? Boss, susunod kami sa utos mo. Huwag muna tayong kikilos ng basta-basta sa ngayon. Hindi pa natin alam kung kaaway ba sila o kaibigan. At isa pa, alam nila ang lahat tungkol sa atin. Pero pag nanakaw lang ng gulay ang ginawa nila, anong ibig mong sabihin? Ang mga susunod na mangyayari, huwag nyo nang intindihin. Ako na ang bahala sa mga plano. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa inyo. Boss, ako, hindi na mauulit ang ganito. Pangako, hindi ko na uulitin sa susunod. Hindi nakakatakot ang pagnanakaw ng gulay, pati na ang mga taong bundok. Ang pinaka-nakakatakot ay ang loob ninyo, kapag nagtanim na kayo ng binhi ng pagdududa sa isa't isa. Itong bagong nakuha kong kayamanan, hindi ko pa nasusubukan sa kahit sino. Eksakto, gagamitin ko muna sa mga gulay para makita ang epekto. Kuya, bulok na at sira na ang mga gulay na ito. Anong gagawin mo pa riyan? Tsaka kahit magtanim ka uli ngayon, mababa na ang tsansang mabuhay ang mga yan. Bakit hindi ka nalang mangisda para makakuha ng pataba? Huwag na. Subukan natin ito. Ano yan? Ngayon ko lang nakitang gagamit ka niyan. Ngayon ko lang din ito nakuha. 刚刚得到的， Anong laman ng maliit na bateng iyan? 装的什么？ Naiinom ba yan? Liquid fertilizer ba yan? Pero ang mga ugat at tangkay ng mga gulay na ito, putol na at durog na. Kahit anong pataba, hindi na mabubuhay yan. Wala kang alam. Lahat ng gamit ni Jiang Ye ay tunay na kayamanan. Grabe. Diyos ko, hindi ba ako namamalikmata? Ang mga punla na ito, biglang tumayo at nabuhay ng maayos. Hindi ito siyentipiko, imposible ito. Ako na isang tao, na nag-aral ng mahigit 20 taon.
Hindi pa nakakita ng ganitong klaseng bagay kailanman. Kuya Jang, isa ka bang diwata o immortal? Lin Fan, isa kang estudyante sa universidad. Naniniwala ka pa sa mga himala. Dapat kang maniwala sa siyensya. O sige, gamitin mo ang siyensya mo. At ipaliwanag mo ito sa akin ngayon. Ano? Iyon kasi. Simula ngayong araw, ang lahat, bawal lumabas ng mag-isa. Magkakaroon tayo ng random grouping, sa pamamagitan ng palabunutan. Bakit hindi? 为什么呀？ HMM. Sumunod lang kayo sa plano, bawal ang magreklamo. Saka nga pala, Shuyaw. Lahat ng makukuha natin, ikaw ang baalang maglista. Paghahati-hatian natin yan base sa trabaho sa susunod. Sige. Kalimutan na ang mga nakaraang issue. Simula ngayon. Kung sino man ang magbangit pa niyan, papatapumin ko ang bibig niya habang buhay. Tungkol naman sa mga taong yun. Hahanapin ko sila. At kakausapin ng masinsinan. Simula nang ma-upgrade ang system, papuntang mataas na antas, tumaas ang tsansa na makakuha ng mga gamit na gusto ko. Kaya lang, 就是等。 masyadong matagal ang paghihintay, 1 oras, ay kulang na kulang. 唉， Grabe naman. Boss, maghihintay lang ba tayo ng ganito? Mahihintay ba natin sila? Ano bang ginagawa nila? Namimili ng gulay. Sila. Chin-check nila kung may mga patibong. Ganyan ba talaga sila kaingat? Salitang taong bundok. Pumitas na sila ng gulay, pero hindi pa rin sila umaalis. Pagkatapos pumitas, nanira pa. Buwisit talaga. Hi. Salitang taong bundok. Boss, bakit hindi natin sila hinabol kanina? Boss, bakit hindi na lang tayo? Sumunod agad sa kanila, at resbakan sila. Nagnakaw lang ng ilang gulay. Gusto mo na agad pumatay. At kung bakit hindi ako sumunod? Dahil sa kanila, may isang taong napakatalas ng pandinig. Kung bigla na lang, tayong susunod ng basta-basta, mahuhuli tayo. Pero, naglagay na ako sa lupa ng espesyal na tina. Sundan lang natin ang mga bakas ng paa, at mahahanap natin ang tribo nila. Para sa 2 pirasong gulay, ang dami mo pang arte, napakadaldal mo talaga. Yung kanina, hindi pa tayo tapos doon. Mukhang may ginagawa silang ritual. Tama. Nakita ko na to sa mga lumang dokumento. Ang ilang sinaunang tribo ay gumagamit ng ganitong paraan para magdasal sa Diyos ng bundok. Ano ba yan? Hindi nila kakainin. Ibinabaon lang nila ulit. Ninanakaw na nga ang mga punla ko. Pati teknik sa pagtatanim ninanakaw na rin. Gusto mo bang resbakan na natin sila? Ang tapang mo naman. Alis na tayo. Tara na.
Hindi. Bakit kayo nandito sa loob ng tolda ko? Natatakot kasi kami sa mga taong bundok, kaya pumasok na kami rito sa tolda mo. Dito sa tolda mo ang pinakaligtas na lugar. Parang hindi naman yata tama to. Kuya Jangye, doon sa lupa. Ano kasi? May nanakaw na naman doon sa lupa. 又被偷了。 Ay, hindi pala, mali ako. May nag-iwan ng mga ligaw na prutas na ito, doon sa taniman. Mukhang may konsensya pa pala sila. Parang hindi tinamaan. Ayos lang yan. Subukan mo ulit. Oy, paparating na sila. Kaparehong sandata ng mga mandarambong. Ibig bang sabihin ay magkakampi sila? Hindi talaga tayo dapat nagtiwala sa mga dayuhan. Hindi sana natin sila binigyan ng mga huling hayop. Patawarin po sana ng Diyos ng bundok ang aking kamangmangan. Tulu. Bantayan mo silang maigi. Tingnan mo kung ano ba talaga ang balak nila. Marami tayong dalang biyaya pa uwi ngayon. Bakit? Bakit parang matamlay ka? Hindi naman. Nararamdaman ko lang na pumapangit na ako. Si Yuching ay palaban at sexy. Si Linshi naman ay bata at masigla. Hindi ako pwedeng magpatalo sa kanila. Ikaw kaya ang pambansang Diyosa. Pangarap ka ng napakaraming kalalakihan. Nag-aalala ka pa rin ba sa hitsura mo? Araw-araw tayong nakabilad sa init at hangin dito sa isla. Ang tagal ko nang hindi nakakapag-skincare. Kaya tuloy ang balat ko ngayon. Nasa Syra na. Wala yon. Gusto mo bang banitin ko para sa'yo? Paano mangyayari yun? Napakabihira ng pagkakataong ito. Bakit ka nang bubunit ng kung ano-ano lang? Halika, sumunod ka sa akin. Wow! Dito sa lupang to. Anong klaseng bagay ang tumubo rito? Bakit may tumubong? Mga skincare product na Chanel. Ang pangit ng acting mo. Grabe, saan mo to pinulot? Mga makeup na Chanel pa talaga. Hala. Pinulot ko lang yan. Tumubo lang yan dyan sa labas. Saan mo ba talaga yan nakuha? Pwede mo ba akong ihanap din? Gusto ko rin yan, gusto ko rin. Ihanap mo rin ako, please. Gusto ko rin yan, gusto ko rin. Boss. May problema tayo. Nangunguha kami ng isda sa tabing ilog kanina. Natuklasan naming patay na lahat ng mga isda. Tara, puntahan natin at tingnan. Doon banda. Ito oh. Ayos pa naman to kahapon. Bakit biglang naging ganito ngayon? Nang itim ang mga hasang ng isda, posible kaya na ang kontaminasyon ay umabot na hanggang dito. May problema sa kalidad ng tubig. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ganito ang gawin natin. Ang sarili nating supply ng tubig. Kailangang gumamit ng water purifier. Ay filter muna bago gamitin. Kailangang humanap ng paraan. Tingnan natin doon sa bandang itaas ng ilog. Ito, sa inyo. Halika. Ikalat nyo itong lunas likido sa ilog, para mapigilan ang pagkalat ng mga mikrobyo. Kayong dalawa, asikasuhin nyo ang mga patay na isdang ito. Humanap kayo ng lugar na mapaglilibingan sa mga ito. Sige po. Nalaman ko na ang totoo. Nilaso nila ang ating katubigan. Muling nagbalik ang mga demonyo.
Inalipin nila ang ating mga katuwang. Winasak nila ang ating tribo. At ngayon, maging ang banal na tubig ng Diyos ng bundok ay dinungisan nila. Kasuklam-suklam. Ito ang hudyat ng digmaan. Nais nila tayong lipunin ng lubos. Ikaw. Lumakad ka na. Masusunod po. Opo. Apo Shaman, pakiusap, mag-ingat po kayo. Hindi naman nila sinira ang kabundukan. At hindi rin nila tayo direktang sinalakay. Ngunit mayroon silang mga sandatang umuungol na parang kulog. Mga sandatang sumasabog. Nilaso nila ang ating tubig. Sila ay mapagpanggap. Ang mga lumapastangan sa banal na lupain ay dapat magbayad sala sa Diyos ng bundok. Bigyan sila ng isang babala. Sino ang nagtapon ng mga mabahong isdang ito rito? Kahapon. Hindi ba't sinabihan ko kayo na ang mga isdang ito ay ilibing ninyong lahat? Inilibing namin yun, boss. Kahapon, ako mismo ang naglibing niyan. Ito. Ano ba ito? Teka, hindi kaya ang mga taong gubat ang nag-iwan nito? Dati nagbibigay sila sa atin. Ngayon, puro basura at mabahong isda na ang binibigay nila. Ang bilis talaga nilang magbago ng timpla, parang panahon. Kailangan pa bang isipin yan? Siguradong inaakala nilang madali tayong sindakin. Parang nanunuyo lang sa simula, pagkatapos ay sasampalin ka lang. Ugaling sindikato talaga. Pero wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. Bakit nila ito ginagawa sa atin? Ang mga simbolong ito rito. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Siguro. Iyan ang paraan nila ng pagsasabi ng mensahe. Kaya lang, hindi natin maintindihan. Malamang, pinaninindigan lang nila ang kanilang teritoryo. Sila, may maling akala ba sila tungkol sa atin? Hamunan na ng away ito, boss. Kung giyera ang gusto nila, pagbibigyan natin sila. Hindi tayo naghahanap ng gulo, pero hindi rin tayo aatras sa laban. Pagdating sa teritoryo ng gubat, mas pamilyar sila rito kaysa sa atin. At kung makikipagbakbakan tayo sa kanila, sa gitna mismo ng kagubatan, napakadali para sa kanila, na ay ambush tayo. Hahayaan na lang ba natin ito ng ganoon na lang? Paano kung sa susunod, magpadala na naman sila sa atin, ng mga basurang tauhan na ito? Paano pa tayo mamumuhay ng payapa? Siyempre, hindi ko hahayaang matapos ito ng ganito. Kung ganoon, anong balak mo? Susunod kami sa iyo. Wala kayong kailangang gawin. Ako na mismo ang pupunta sa kanila. Ano? Hindi yata tama iyan. Hindi man lang natin alam kung gaano sila karami. Paano kung mapahamak ka roon? Boss, sasama ako sa iyo. Para kung may mangyari mang masama, may backup ka. Sasama rin ako. Ako rin. Huwag na. Manatili kayo rito sa kampo. Bantayan ninyo ang kaligtasan ng mga kababaihan dito. Teka, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang yin-yang sutra ko ay malapit nang maabot ang rurok ng kapangyarihan. Ang mga maliliit na bagay na ito ay hinding-hindi ako masasaktan. At saka, hindi ako pupunta roon para makipag-away. Hayaan mo na. Siguradong hindi nyo rin naman maiintindihan. Sino ang mag-aakalang ang sign language na natutunan ko noong volunteer pa ako ay magagamit ko sa pagkakataong ito? Hoy! 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 Ang dayuhang ito, nag-aalay ng pagkain sa atin. Ginto, huwag tayong magtiwala sa mga dayuhang ito. Kayong mga dayuhan, ngayong bumalik kayo. Ano na naman ang balak ninyong nakawin? Ano ba itong pinagsasabi nila? Wala akong maintindihan kahit kay Titing. Bakit parang galit na galit ang tingin nyo sa akin? Kulang pa ba ang alay ko? Baka isipin nilang hindi ako seryoso. Dagdagan ko pa kaya ito. Mukhang nagustuhan nila ang mga gulay na itinanim natin.
Kontaminado rin ang supply nila ng tubig. Bigyan ko rin kaya sila ng lunas likido. Eh? Sapat na siguro ito, di ba? Ano bang problema ng taong ito? Parang laging may kaaway. Isang supot lang naman ito ng disinfectant. Bakit ganyan kalala ang reaksyon mo? Gusto niya tayong lasunin gamit ang pulbos na iyan. Hindi na ito mapapalampas. Patayin siya. Oh. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ito ba? Pang-disinfekta lang ito. Walang lason ito. Ligtas ito. Ginagamit para linisin ang tubig. Mukhang napagbintangan lang natin sila. Hindi ito lason. Apo shaman. Siguradong uminom na sila ng panlaban sa lason bago pa man dumating. Nagpapanggap lang sila sa harap natin. Kapag nagpabeye na tayo, tsaka nila tayo papatayin. Ano bang pinagsasabi nila? Hindi ko sila maintindihan. Nababaliw na ako sa kaba. Wala talaga akong magets. Mukhang kailangan ko nang gamitin ang sistema para makakuha ng tagasalin. Kunin mo yun dito. Nakuha ko na. Nakita nila tayo, noong nagbubuhos tayo ng pangdisinfekta sa ilog. Akala nila ay nilalason natin ang tubig. Kaya ko siyang iligtas. Bakit wala pa rin sila? Bakit pati mga bata ng tribo, inaatake na rin tayo? Napahamak na kaya si Jiang Ye? Huwag kang mag-alala, hindi mapapahamak si Jiang Ye. May tiwala ako sa kanya. Terra. Puntahan natin at tingnan. Halika na. Pero sabi ni Kuya Jiang Ye, manatili lang daw tayo rito. Lantad tayo rito habang sila ay nakatago. Magiging parang sala-salang basket tayo sa tama ng pana maya-maya. Ganito na lang. Ako na lang ang pupunta mag-isa. Kapag may nangyaring masama, lumipat agad kayo ng pwesto. Hala, bakit siya umalis mag-isa? Masyadong delikado iyon. Sundan natin siya at tingnan. Terra na. Bakit may bata rito? Parang natuklo siya ng makamandag na ahas. Ano? Makamatay na ahas. Nasa akin pa ang antivenom na. Ibinigay sa akin ni Jiang Ye noong nakaraan. Halika. Kaya ko siyang iligtas. Nakainom siya ng kontaminadong tubig. Nagdulot ito ng sepsis, at paghinto ng kanyang mga lamang loob. Ang mga halamang gamot ng tribo nyo ay hindi sapat para isalba ang buhay niya. Gusto niyang iligtas ang batang ito. Kahit ang mga Diyos ay mahihirapang gamutin ang lason ng ahas na ito. Paano niya magagawang ibalik ang buhay nito? Naniniwala ako sa iyo. Kapag hindi mo siya nailigtas, papatayin kita. Ayan na. Subukan mong magbiro at ako mismo ang tatapos sa iyo. Dapat gumana ang lunas likido. Pero kung gagamitin ko ito sa harap ng napakaraming tao, mahirap na. Baka pag-interesan pa nila ang gamit ko. Aha, alam ko na. Hayon. Ikaw. Mami. Nagagawa niyang makipag-usap sa mga Diyos. Amo na muli gulo. Sumpa ng mga Diyos, papatayin kita. Liligpitin kita sa isang taga ng palakol na ito. Siguradong mahahati siya sa dalawa. Imposible. Gamit lang ang kanyang mga kamao.
Natalo niya, ang pinakamalakas na mandirigma ng ating tribo. Paano nangyari yon? Si Tulo ay kilala sa isang suntok, na nakakapatay ng mabangis na baboy ramo. Siya ang pinakamagaling na mandirigma, pero sa isang galaw lang, napatumba na siya agad. Hindi niya ako dapat matalo ng ganoon lang. Taglay niya ang ganoong klaseng banal na lakas. Hindi ito basta-basta, hindi ito lakas na nagmumula sa karaniwang tao. Ito ba ang kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos ng bundok? Talaga namang. Masyado kang mayabang pero kulang sa gawa. Gumagalaw ba siya? Tingnan ninyo dali, gising na siya. Siya, nagagawa niyang buhayin ng isang taong malapit ng mamatay. Siya ang tagapagligtas ng ating tribo. Salamat po, aming tagapagligtas. Jiang Ye, bilisan mo, iligtas mo kami. Jiang Ye, tulungan mo kami, bilis. Anong nangyari sa inyo? Sinong may gawa nito sa inyo? Huwag kayong maniwala sa kanya. Isa siyang manloloko. Lalasan siya ng tao, tapos magkukunwaring nagpapagaling, para magkaroon ng pagkakataon ang mga kasama niya. Nasaktan ng ating mga anak. Ano ba talaga? Ang totoong nangyayari rito, nagtamo ng kagat ng ahas ang anak nila. Gusto ko lang gamitin ang lunas likido para iligtas siya, pero pinigilan nila ako. Bigla na lang nila kaming inatake ng walang pasintabi. Mabuti ang loob kong iligtas ang kasapi ng inyong tribo. Pero sinaktan ninyo, ang mga tao ko. Magpaliwanag kayo sa akin. At isa pa, sinong nanakit sa kanila? Ano ang nangyari? Kailangan ko ng paliwanag. Anong kaguluhan ito? Gusto ko ng malinaw na paliwanag. Ako ang nag-utos sa mga tauhan ko. Nag-aalala lang ako, na baka mapahamak kami. Kung tunay kang lalaki. Mga dayuhan sila rito. Ginawa ko lang ito, para sa kaligtasan ng ating tribo. Kaligtasan. Muntik nang mamatay ang batang ito dahil sa inyo. Ito ay ang ating tagapagligtas ay isang mabuting tao na nagligtas sa ating kalahi. Ang kanyang mga kasama ay hindi rin maaaring maging masamang tao. Patawarin nawa kami ng sugo. Pagpasensyahan niyo na ang aking pagkukulang sa pagtuturo sa kanila. Nagdulot ito ng malaking kalapastanganan sa inyo. Luhod. Humingi kayo ng tawad. Sama mo kayo para sa kapatawaran ng ating tagapagligtas. Ganyan nga, sapat na yan. Hala. Binabasa, ito. Napakahiwaga nito, wala na talagang sakit. Isang himala, hindi na talaga masakit. Kanina lang ay sobrang hapdi, hindi ko man lang may taas ang braso ko. Grabe talagang manakit ang mga katutubong ito. Wala akong balak na makipag-away sa inyo, pero ginalaw nyo ang mga kasama ko. Sa pagkakataong ito ay isang munting babala lamang. Tara na, alis na tayo. Paano na ang lunas likido? Nang saktan nila tayo kanina. Nabasag ang mga swero. Buti nga sa kanila, karma yan. Tribu, walang kasalanan ng batang ito. At hindi rin nila alam kung ano talaga ang balak nating gawin. Baka natatakot lang silang saktan natin sila. Sige na nga, sige na. Dahil sa pakiusap mo, ililigtas ko siya. Bumabalik sa akin ang lason ng dugong ito. Kung alam ko lang, hindi ko na sana siya tinulungan. Gusto ko sanang magpabibo. Pero mukhang mapapahiya pa ako nito. Ayos ka lang ba? Nagparamdam ang Diyos ng bundok. Diyos ng bundok. Nagpakita ng himala ang Diyos ng bundok. Ang dakilang biyaya ng sugo ng Diyos ay hindi namin malilimutan kailanman. Dakila ang iyong kabutihan. Sugo, mananatili ito sa aming puso habang buhay. Ako na isang ordinaryong trabahador lang sa modernong mundo. Napadpad dito sa gitna ng sinaunang kagubatan. At naging sugo ng Diyos pa. Jiang Ye,
Anong nangyari sa iyo? Bakit namumutla ang mukha mo? Ayos lang ako, wala ito. Umalis na tayo. Ano ang ginagawa niya? 他在干什么？ Parang, 香 ayaw niya tayong paalisin. Hindi kaya. Gusto niya tayong patuloyin dito, para kumain at matulog. Ayaw kong magpahinga sa lugar na ito. Sa tingin ko naman. Mukhang medyo exciting ito. Ano kaya kung manatili muna tayo para makiusyoso? Ayoko talagang tumambay dito. Sige, mauna na kayo. Kami ay may iwan muna rito, para tingnan kung ano ang balak niya. Ligtas na rito, wala na ang panganib. Siguradong magiging payapa ang inyong paglalakbay. Boss, sige po, mauuna na kami. Dito lang kayo, hintayin niyo ako. Babalik din ako agad. System, gusto kong mangisda. Pagbati, host. Sa pagkakataong ito, ang pangingisda ay nag-trigger ng espesyal na item bonus. Host, pumili ka po ng mundong nais mong pangisdaan. Pipiliin ko ang sci-fi system. Sa mundo ng sci-fi, siguradong may gamit na magpapaintindi sa dalawang magkaibang wika, di ba? Ano nga ulit ang tawag doon? Ang Universal Language Decoder. Kayang isalin ang anumang hindi pamilyar na wika sa paligid, patungo sa wikang naiintindihan mo. Hindi na kailangan ng dagdag na galaw mula sa gumagamit. Ito na nga yun. Ano ito? Ngayon lang ako nakaintindi sa sinasabi ninyo. Sugo ng Diyos. Nagkaroon nga ako ng pagkakataon na makausap kayo. Isa itong tunay na himala. Ako, hindi ako isang Diyos. Isa lang akong ordinaryong tao. Ano na namang, nginangalngal ng dalawang yan. Itong si Jiang Ye, naiintindihan niya kaya ang sinasabi ng babaeng yan. Tingnan niyo ang nasa tenga niya. 不气， Mukhang may nakuha na naman siyang bagong kayamanan. So, silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Kung sugo nga ako ng Diyos, hindi ko nakakailanganin ang gamit na ito, para lang makausap kayo. Sa puso ni Wu, kayo at ang Diyos ay iisa. Ito ang karne ng hayop na personal na inihaw ni Wu, ang pinakamalambot na bahagi. Tikman ninyo po. Huwag na po, huwag na. Kaya ko na po ang sarili ko. Ang paglingkuran ng sugo ng Diyos, ay karangalan at tungkulin ni Wu. Kayo ang Panginoon ni Wu. Kayo ang aming Panginoon. Ano? Ang dakilang Wu, personal na nagpapakain ng karne. Ngayon ko lang nakita yan. Ang dakilang Wu ang pinuno ng ating tribo. Kahit kailan, iba ang nag-aalay ng pagkain sa kanya. Iba talaga ang sugo ng Diyos. Sabi ko na nga ba, ang sugo ng Diyos, ay ang Diyos ng bundok na bumaba sa lupa. Tingnan nyo, tutok na tutok sa kanya ang dakilang Wu. Mas masarap ito kaysa sa luto ni Zhang Chao. Basta't nagustuhan ninyo, sugo ng Diyos, kung sakali po, at nais ninyong manatili sa tribo, ipagluluto kayo ni Wu ng karne araw-araw. Bakit? Bakit hindi kayo kumakain? Ang karneng ito, ay inihanda para sa mga espesyal na panauhing, tulad ninyo. Sa totoo lang, ang aming tribo ay sinalanta kamakailan. Ang aming mga inimbak na pagkain at buto, lahat ay nawala. Sino ang may gawa niyan? Mga dayuhang katulad ninyo. May dala silang itim na, mga patpat na bumubuga ng apoy, at may kasama pang malakas na putok, isang sandata na sumasabog na lang bigla. Bakit nila ginagawa ito? Tinangay nila ang mga kalahi ko. Sabi nila, gusto nilang ihatid namin sila, para hanapin ng isang uri ng bato sa loob ng bundok, ang kontaminadong tubig sa itaas ng ilog, pati na ang tauhan ni Black Boss na namatay. Posibleng ang mga taong ito ang may gawa niyon. Talagang mga masasamang loob sila. Kailangang humanap ng paraan, para ubusin sila. Huwag mo na munang isipin iyan. Ikaw talaga, huwag kang mag-alala, ang problema nila, ako na ang baalang lulutez. Ako na ang bahala rito.
Bakit ang babaeng ito ay palaging nakatitig ng diretso kay Jiang Ye? At sinusubuan pa siya ni Jiang Ye ng karne. Masyadong nakakaumay kung puro karne lang. Kumain ka rin ng prutas. Huwag na, kaya ko na ang sarili ko. Halika na, system. Ipakita natin sa mga katutubong ito, ang isang maliit na himala. Tapos na ang trabaho. Sumasamo kami sa Diyos ng bundok na magpakita, basbasan ng lahat ng nilalang, at pagkalooban kami ng biyaya. Nagpakita na ang Diyos ng bundok. Nagpakita na muli ang himala. Ito. Sugo ng Diyos. Ang sabi mo ay sasama ka sa aming ritual ng panalangin, para pala sa layuning ito. Kung hindi dahil dito, mahihirapan akong magpaliwanag sa lahat. Kung hindi dahil dito, mahihirapan akong magpaliwanag sa lahat. Kulay ginto at hitik na hitik. Pantay-pantay ang bawat butil. Higit na mainam ito kaysa sa mga itinanim ng ating tribo noon. Ang bagay na ito ay mula sa modernong lipunan, isang hybrid na palay na nalinang ng husto, mataas ang ani at madaling buhayin, kayang umani ng 800 gin sa bawat ektarya, 800 gin. Ayos na ito. Ngayon, lahat ay makakakain na ng busog. Ang isa namang ito, ay tinatawag na virus-free na buto ng patatas. Kayang umani ng 2 hanggang 3,000 gin. Bukod pa roon, madali itong iimbak, tumatagal ng mahigit kalahating taon. Sapat na ito sa inyo, bilang rasyon para sa darating na taglamig. Sa pagkakataong ito, ang buong tribo natin ay hindi na magugutom. Yaw. Tingnan mo siya. Kahit saan siya magpunta, sikat na sikat talaga siya. Sa tingin ko, nalulunod na siya sa mga hiyawan ng mga taong ito. Nakalimutan na yata niya ang tunay nating pakay dito. Mukhang may ganda rin naman yung babaeng katutubo. Kailangan nating magmadali. Baka maaga pa siya sa atin. Ipamahagi niyo ang mga butong ito sa lahat. Bukas ng umaga, magsama kayo ng mga tao para magtanim. Masusunod. Kailangan kong makaisip ng paraan para mapanatili ang sugo ng Diyos dito sa ating tribo. Tungkol doon, mahirap lakarin ang daan sa bundok. Dito muna kayo pansamantala sa aming tribo. Marami pa kaming bakanteng dampa rito. Pasensya na po sa istorbo. Sugo ng Diyos. Sino yan? Sino yan? Ako po ito. Tuloy ka. Paumanhin po sa pag-abala. Sugo ng Diyos. Ito ang baston ng aming tribo, na ipinamana pa ng maraming henerasyon, ngayong araw. Iaalay ito ni Wu sa inyo, simula ngayon. Kayo na ang aming kaysa isang Panginoon. Tungkol dito. Sa'yo na lang iyan, itago mo. Bukod sa bastong ito, nais din ialay ni Wu ang kanyang buong pagkatao. Para sa inyo, upang paglingkuran kayo habang buhay. Teka, sa lugar namin. Hindi uso ang ganitong uri ng paglilingkod. Tinanggihan ng sugo ang paglilingkod ni Wu. Hindi ba sapat ang aking kakayahan? Hindi naman sa ganoon, sadyang hindi lang kailangan sa amin. Ang ganitong uri ng debosyon, ang kapangyarihan ay sa iyo, pati na ang iyong katawan. Hindi mo dapat iyan ibinibigay na parang regalo lang, kahit pa ang isang babae ay handang ibigay ang lahat ng sa kanya. Para sa isang makapangyarihang lalaki, ibig bang sabihin ito, hindi rin ba ito pinahihintulutan? Ayaw kong pagsamantalahan ang pananampalataya mo, hindi iyan magiging patas para sa iyo. Jiang Ye, dinalhan ka namin ng pagkain.
Dinalhan ka namin ng pagkain. Anong ginagawa nyo? Aba, Jiang Ye. Ikaw, akala ko pa naman, napakalinis at simple ng mga tao sa tribo nyo. Hindi ko akalain ang lalaan din nyo palang manukso ng lalaki. Naglilingkod lamang ako, sa aking sugo ng Diyos. Anong pinagsasabi niya? Sila rin ba ay narito para maglingkod sa iyo? Sa pinanggalingan namin, walang paglilingkod na ganyan. Mayroon lang kaming matalik na ugnayan. Naiintindihan ko na, ngayong gabi, paumanhin sa pang-iistorbo. Grabe ka talaga, lakas ng kamandag mo ah, may kusa pang nag-aalay ng sarili sa iyo. Hindi ah, malay ko ba? Nasa lugar nila, may ganitong klaseng tradisyon. Bakit parang hindi ko nakikita nitong mga nakaraang araw? Ang babaeng iyon, at ang iba pang mga kasama niya sa tribo, sila ba, abala sa pagtatanim? Heto. Tara, pumunta tayo doon para tignan. Ha? Ibig bang sabihin nito, malilipol pa rin ba ang aming tribo? Bakit, mahal na sugo ng Diyos, ang mga patatas na ibinigay niyo sa amin, ay wala pa rin palatandaan ng pagtubo, Diyos ko. Inilaan na namin ang aming pinakamainam na lupain sa tribo. Bakit nangyayari pa rin ito? Baka naman bulok ang mga butong ito. Gusto lang niya tayong maglaho sa mundo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Siguradong kami ang may nagawang mali. Wan Jing, tawagin mo si Zhang Chao dito. May sasabihin ako. Sige po. Ang dumi-dumi na. Bakit sobrang basa ng lupa? Tama. Ang problema ay nasa supply ng tubig. Masyado nilang binabaha ang mga palay ng tubig, kaya hindi ito makausbong. At isa pa, masyadong malalim ang pagkabaon ng mga patatas na ito. Hindi makatagos ang tubig sa loob, kaya hindi tatubo ang mga usbong. Boss, nandito na kami. Mayroon akong ilang bagay na kailangang iutos sa inyo. Mayroon akong ilang bagay na kailangang iutos sa inyo. Ibigay nyo lang ang utos, boss. Jiang Yuz, narito. Lin Shi, narito. Lin Fan, narito. Ituro ninyo ang tamang teknolohiya sa pagtatanim. Sa mga katutubong ito, masusunod. Boss, paano naman ako? Mabilis ang iyong mga paa. Pumunta ka sa itaas ng ilog at magmanman. Tignan mo kung ano ba talaga ang pinaggagawa ng mga taong iyon. Tandaan mo, huwag kang makikipag-away sa mga taga roon. Kung may mangyari man, bumalik ka agad at i-report sa akin. Kabisado ni Shoshan ang lugar na ito. Magaling din siyang magtago at mag-obserba. Bakit hindi mo siya isama? Dalhin mo ito. Panahon na para malaman kung sino talaga ang mga tao sa itaas ng ilog. Kailangan kong maghanda ng maaga. Boss. Tama ang hinala nyo. Alam ko na kung anong ginagawa nila doon. At kung gaano sila karami. Diretsuhin mo na ang punto. 3 kilometro sa itaas ng ilog. Sa may kanto ng pinagmumulan ng tubig. May isang grupo ng mga taong nagkampo. Nagbili na sila doon. Base sa uniforme, mukhang hindi sila mga otoridad. May mga 20 o 30 katao sila. At bawat isa sa kanila ay may dalang armas. Mukhang mahirap silang kalabanin. Nandoon ang ating mga katribo. Kasalukuyan silang inaalipin at pinapahirapan ng mga iyon. Mahal na sugo ng Diyos, nais ko pong iligtas ang aming mga katribo. Ngunit kaming mga narito, sa harap ng mga armadong propesyonal. Kaya mo ba silang talunin? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Alam kong napakahusay mo, pero gusto mong gumamit kami ng bato, laban sa mga bala. Kailangan nating pag-usapan ang plano sa pagsalakay. Hindi na pwedeng mabawasan pa ang ating tribo. Pwede tayong umatake ng patago. Hindi kailangang makipagbakbakan ng harapan. Harapang bakbakan. Mas magiging matindi tayo kaysa sa kanila. Boss, tunay na mga armas to ah. Paano mo nakuha ang mga ito? Jiang Ye, alam ko talagang may paraan ka. Napakaganda ng pagkakagawa ng mga armas na ito. Kahit ang mga ukit sa buto, mula sa pinakamagaling na panday ng aming tribo, ay wala pang isang kasing sa ganda nito. Ang mga gamit na ito, ba ang magpapalakas sa amin laban sa mga dayuhan? Higit pa sa kanila, syempre naman. Boss, nandito na ang momentum. Sugod na tayo. Mukhang napakalakas nito. Gusto kong matutunan ito. Mukha lang itong ligaw na prutas. Anong magagawa nito? Grabe, muntik na yon. Napakalakas ng puwersa. Kaya nitong patumbahin ang ganito kalaking puno. Malakas nga ito.
Pero may panganib din na masaktan ang sarili nating mga kasamahan. Mahal na sugo ng Diyos, pakisabi po sa amin kung paano namin makokontrol ang kapangyarihang ito. Tayo ba? Kailangan muna natin ng pagsasanay bago ang laban. Tulo, Shushon. Pumili kayo ng ilang mga kapatid, yung mga matatapang at mabilis mag-isip. Shuyao, Wanqing, Zhang Zhao. Sumunod kayo sa akin. Masusunod. Hawakan dito, tapos sasintahin. Hawakan mo ito ng ganito. Ilagay ang kamay dito. Ipihit ito at itutok dito. Huwag na huwag itutok ang dulo ng baril. Sa sarili o sa mga kasama. Tama, hawakan mo ng ganyan. Dapat dito ang kamay. Dito mismo. Ayan, tama, ang galing. Hawak kang mabuti rito. Mag-target. Ganyan ba? Oo, tama yan. Ganito ang pagbaklas niyan. Itapat mo dito sa butas. Itulak mo lang ng ganito at ayos na. Paputukin ang baril. Kailangan pa ba nating mag-ensayo ng ilang araw? Ayos lang yan, basta alam gamitin. Dahil mayroon tayo nito. Siguro naman ay wala nang mamamatay sa atin. Sugo ng Diyos, tuloy. Ito ang mapa ng aming tribo, na ipinamana pa ng aming mga ninuno. Sana ay makatulong ito sa inyo. Napakaswerte naman. Malaking tulong sa atin ang bagay na ito. Larga na. Bilisan nyo, bilisan nyo. Bakit ba ang kupad nyo? Kumilos kayo ng mabilis. Kamalasan naman ang tumambay sa bundok na ito araw-araw. Tapusin na natin agad ang kargamentong ito, para makabalik na tayo at makapagtungits. Hindi talaga pang tao ang bulok na lugar na ito. Sugod. Oh. Akala ko ba, mga katutubo lang sa bundok ang kalaban natin. Ang lakas ng putok ng mga baril nila, para na silang mga sundalo. Anak ng tinapa, saan ba galing ang mga taong ito? Nagmimina lang naman tayo. Nagtatrabaho lang tayo para sa pera. Sino ba ang gustong makipagpatayan sa kanila? Yung mga bala nila, parang hindi nauubos, parang kinuha lang sa tabi-tabi. Ano kaya? Sumuko na lang kaya tayo. Mga empleyado lang tayo rito. Hindi sulit na itaya ang buhay natin. Terra. Sir, naghahanap buhay lang po kami. Isuko ang mga baril. Igapos nyo ang lahat ng yan. Nahanap na ang lahat ng aming mga kasama. Maraming salamat, sugo ng Diyos. Ang inyong napakalaking tulong ay hindi namin kayang tumbasan. Hindi na kailangan ng ganti. Kung gayon, ibabalik ko muna ang aking mga kasama sa aming tribo. Sila. Naglakas loob silang magmina ng palihim, ng mga pambihirang mineral ng enerhiya. Ang kakapal talaga ng mukha nila, boss. Doon sa kampo nila, nahanap ko ito, dokumento para sa pambihirang mineral, kasunduan sa pagbuo ng proyekto. Mula kay Yeting ng Ye Group. Anong sabi mo? Pambihirang mineral, plano ng proyekto para sa pagmimina. Yung huling binanggit mo. Si Yeting ng Ye Group. Bakit? Kilala mo ba siya? Yeting ng Ye Group. Yaw. Gawa pala ito ng gwapo mong fiancé. Ang tindiha. Ano? May fiancé ka na pala. Parang may nakalimutan ako. Nitong mga nakaraang araw, ang kasama ko sa pagtulog ay fiancé ng ibang tao. Lagot na. Mukhang mauunsami ang love life ni boss. Anong fiancé? Pinilit niya ang mga magulang ko. Ikinulong niya ako sa kwarto, at pinilit na magpakasal sa kanya. Ang taong iyon ay isang gwapo. Shuyao. Ang kumpanya ng pamilya Chenyo. Siya ang nagsabutahin niyan. Wala siyang ginagawa kundi puro kalokohan. Matagal ko ng balita na madumi ang pera niya. Hindi ko akalain na magagawa niya pati ito, ang iligal na pagmimina, at pagbebenta nito sa ibang bansa.
Kaya naman pala kaaway siya. 是仇人。 Talagang isa siyang gwapo. 王八蛋！ Tingnan nyo, ibubunyag namin ang lahat ng baho niya, at pagbabayaran namin siya, nang nararapat sa kanya. Boss, titingnan ko pa, kung may iba pang ebidensya, para mapabagsak ang pamilya Ye, at makaganti para kay sister-in-law. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, sinong sister-in-law mo. Bigla akong may naisip na isang, mas masayang plano. Bakit mo kami dinala rito? Anong oras na ba? Bakit naisipan mo pang mangisda? May mas importante tayong gagawin ngayon. Kailangan nating mangalap pa ng mga ebidensya laban sa pamilya Ye. System. Piliin ang dimensyon para sa pangingisda, Blue Star. Masusunod, host, ang dimensyon sa pangingisdang ito ay ang Blue Star. Ang yeting na ito ay may malakas na kapit, kilala sa lahat ng panig. Dapat tayong kumuha agad ng ebidensya. Kundi, kapag nakabawi siya, huli na ang lahat. Bakit? Hindi nyo ba gustong mismo kayong makaganti sa kanya? HMP. Lumabas ka na dyan. Ay. Ito ay. Saan nyo ba ako dinala? Hindi ba dapat nasa highway ako? Shuyao, Wanjing. Sabi ko na nga ba, kaya pala hindi ko kayo mahanap. Nagtatago lang pala kayo sa kasulok-sulok na lugar na ito, at kasama pa itong lalaking mukhang pulubing gwapo. Yeting, okay lang kung kami ang latin mo, pero anong karapatan mong pagsalitaan si Jiang Ye? Ang tapang mo na ah, susuntukin mo ako. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ka lumapit sa akin na may malakas na kapit, at pumatol ka pa sa ganitong uri ng tao. Ah. Oho. Napakalakas nga pala ng kapit mo. Ikaw pala yung sangkot sa iligal na pagmimina. Nagbebenta sa ibang bansa, yumaman sa panunuhol sa mga opisyal, tapos mahilig pa mang-api ng mga babae. Ang laki ng backer mo. Ah, umalis ka nga sa harap ko. Sinasabi ko sa iyo, wala kang karapatang makipag-usap sa akin. Bibigyan kita ng isang pagpipilian. Ibigay mo ang dalawang iyan sa akin. Tapos lumuhod ka sa harap ko, at humingi ng tawad ng may 3 yukod. Kung hindi, gagawin ko kayong 3 na. Tahimik na maglalaho dito sa bundok. Narinig mo ba? Huwag mo kaming takutin. Nasa kamay na namin kayo. Ang lakas pa ng loob mong magmayabang. Sige. Kung ganyan ang gusto ninyong itrato sa akin, kilala niyo ba kung sino ang tatay ko? Ang tatay ko ay si Ye Xiao. Subukan niyo lang akong saktan kahit kaunti. Idadamay ko ang buong pamilya ninyo sa hukay. Bakit ganyan ka? Makipag-usap sa aming boss. Ha? Bantayan siyang mabuti. Opo, boss. Hindi ba baril ko ito? Ah, kaya naman pala ang baril ko ay nasa poging katulad mo. Ooy. Ngayon, kahit sino pa ang banggitin mo, wala nang silbi. Ang natitirang buhay ninyong mga Ye ay sa loob na ng kulungan magtatapos. Saan mo nakuha ang bagay na ito? Hindi ba't mahilig kang magmina? Ngayon, magiging mabait ako. Hahayaan kitang maranasan ng gusto, ang tunay na lasa ng pagmimina. Tumayo ka na, ayoko. Ako ang tagapagmana ng pamilya Ye. Paano ko gagawin ang ganitong mabigat na trabaho? Maghukay ka ng maigi. Huwag kang magtamad-tamaran. Makinig ka sa akin. Napakayaman ko. Sino ang may gusto sa marumi at mabaho mong pera? Dito ka lang at magmina ng maayos. Kapag sapat na ang nahukay mo, tawagin mo ang mga kapatid na katutubo para alagaan silang mabuti. Bilis. Kailan pa ba ako nakaranas ng ganitong hirap? Bilis, bumalik ka rito at magtrabaho. Bilis, naku naman. Heto na, magtatrabaho na. Sugo ng Diyos. Ano ang gagawin sa mga taong ito? Bantayan niyo sila. Hayaan silang magbago ng buhay sa trabaho. May darating na mga otoridad para hulihin sila. Masusunod. Gusto mo bang sumama sa akin para makita ang mundo sa labas? Mahal na sugo ng Diyos. Bagamat hanga ako sa inyo, ngunit ang pagprotekta sa sagradong bundok at sa tribo, ang siyang tungkulin ni Wu. Sige. Aalis na kami.